Kumusta at maligayang pagbabalik sa ating space. This is Mangani May at sa episode na ito ay sisimulan na nating i-review ang Chapter 88 ng Tagalog Tensura. Sa araw na ito ay malalaman natin kung paano nagawang sakupin ni Diablo ang bansang Farmus. Magkakaroon din tayo ng moral lesson sa last part ng ating video, kaya you better watch out until the end upang malaman mo ang mga ito. Kaya hindi na natin patatagalin pa, simulan na natin. Konting recap muna mga kaibigan. Sa nakaraang episode ay sinabi ni Luminous ang nangyari sa Walpurgis. Nalaman din natin kung paano nagsimula ang pagsisilbi ni Hinata sa Demon Lord na si Luminous. At sa pagbabatuloy ay huwag mong kalimutang i-follow ang aking second space dahil para naman ito sa anime music video fight scene na tiyak ay magugustuhan ninyo. At uumpisahan na natin kung saan na-realize ni Hinata na siya ay nilinlang ng merchant na kanyang nakausap upang magamit laban kay Rimuru. Sa pagbabalik ni Rimuru sa Tempest Nation ay tinanong ni Diablo kung maayos raw ba ang duty na ginawa ni Shion. Pagmamalaking tugon naman ni Shion ay of course at hindi na kailangan pa ni Lord Rimuru ng pangalawang assistant. Wika naman ni Diablo ay hindi tayo sigurado dyan at makikitang nagkakainitan na naman ang dalawa. Tanong naman ni Rimuru kay Diablo ay nagkaroon daw ba sila ng problema sa pag-overthrow ng bansang Farmus. Masayang tugon naman ni Diablo ay smooth naman daw ang naging plano nila at kung hahayaan daw siya ay i-update na raw niya si Rimuru. Sa isip naman ni Rimuru ay pakiramdam niya raw ay nasobra nitong si Diablo sa kanyang ginawa. Kaya naman doon din ay babalikan natin ang nangyari sa Kingdom of Farmus. Nagulat ang mga taong gustong bumati sa pagbalik ng kanilang hari dahil ang kanilang hari ay na-deform na o nabago ang physical na kanyuan. Wika naman ng madre ay hindi niya kayang pagalingin ng hari dahil hindi tumatalabang kahit anong recovery magic dito. Tanong naman ni Lord Carlos ay buhay pa raw ba ito? Tugon ng madre ay oo naman daw, ngunit kakaiba raw ang nangyari dito dahil tila ba naging original na katawan talaga ng hari ang itsura nito sa ngayon. Sa pagkakagising naman ni Raisin ay sinabi nito na hindi gagana ang normal na pagpapagaling dito. At doon mga kaibigan ay inaakala din ng lahat na si Shogo Taguchi pa rin ang taong kanilang kaharap. Sinabi ni Raisin sa guard na sabihin sa gatekeepers na darating sila Rayhem kasama sila Champion Yum at dala-dala nito ang gagamot sa hari. Wika naman ni Lord Carlos ay inaakala niyang si Shogo ay ipaliwanag daw nito ang nangyari sa kanilang naging laban at kung buhay pa raw si Shogo ay dapat buhay pa din si Raisin. At naging tugon naman daw ni Raisin ay oo nga pala ay may kailangan muna siyang ipaliwanag sa mga ito. Balik tayo kay Diablo ay sinabi nito na ang espiritu ni Raisin ay nasa loob ng Otherworlders na si Shogo. Matatandaan natin na si Raisin ay isang legendary wizard ng Farmus at nagkaharap din sila ni Diablo noon at ngayon nga raw ay sinusunod nito ang lahat ng kanyang utos dahil bilang pinakamataas ng salamangkero ay mas madali nitong makoconvince ang mga leader ng Farmus. Sa isip naman ni Rimuru ay ano raw kaya ang nangyari habang papunta sila Diablo sa Kingdom of Farmus. Balik tayo sa Kingdom of Farmus ay nagulat ang lahat ng malaman nilang bumalik na ang Storm Dragon na si Veldora dahil inaakala nilang lahat na napuksaan na ito ng mga taga-Western Church. Hindi rin sila makapaniwala na si Raisin ay nasa kanilang harapan at inaasahan na rin ito ni Raisin, ngunit si Lord Mueller ay naniniwala sa kanya. Wika ni Lord Carlos ay wag raw itong maniwala agad sa sinasabi nito, ngunit tugon ni Lord Mueller ay ang mga ganong klase ng impormasyon raw ay hindi nakapagtatakang galing ito kay Raisin. Tugon naman ng isang Nobel ay ano raw ba ang nangyari sa 20,000 army na kasama nila. Wika naman ni Raisin ay ang digmaan na nangyari sa kanila ang siyang naging dahilan upang mabuhay muli si Veldora, kaya naman sila ay nakain at namatay na. Hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang nalaman dahil kasama pala ang kanyang anak sa digmaang nangyari. Sa isip naman ni Raisin ay mas mainam na ganun ang kanyang sabihin kaysa sabihin nito ang katotohanan na pinatay lamang ito mag-isa ni Rimuru. Napatanong si Lord Mueller kung paano nakaligtas si Raisin at biglang sumingit si Rayhem at sinabi nito na niligtas sila ng isang Lord. Tinanong ni Lord Carlos kung ano ang ibig sabihin nito at wika ni Rayhem ay ginawa nilang lahat upang protektahan ng hari kay Veldora at biglang may dumating na isang Lord. Hindi naniniwala ang mga tao sa sinabi ni Rayhem at biglang may napansin ng isang Nobel at sa isip ni Rayhem ay doon na raw mag-uumpisa ang palabas. Humingi ng paumanin si Rayhem kay Raisin sa kanilang matagal na pagdating at doon ay pinakilala niya si Champion Yum at siya lang daw ang bukod tanging kayang makipag-usap sa Lord na kanilang tinutukoy. Nagsalita naman si Yum at sinabi nito na nagawa niyang hikayatin si Lord Rimuru at dala-dala niya ang potion na kayang pabalikin sa dati ang hari. At doon ay naging marites sa mga panauhin dahil ang alam nila na si Yum ang pumatay sa Orc Lord noon.
Nag-usap naman si Raisin at Diablo through telepathy at tinanong ni Diablo kung makikinig na kaya ang mga nobles. Wika naman ni Raisin ay oo naman daw. Ngunit biglang nagulat si Raisin dahil biglang nagsalita si Lord Carlos at sinabing kahit isa pang champion si Yum ay hindi raw iyon ang lugar para sa kanila. Ngunit si Raisin ay napayo kay Lord Carlos at makinig muna raw ito sa sasabihin ni Champion Yum. Makikita naman natin sa gilid mga kaibigan ng masamang ngiti ni Diablo, kaya doon ay sinabi ni Yum na nasa masamang sitwasyon ng Kingdom of Parmus dahil sa paggising nito sa Storm Dragon sa Veldora kapalit ang 20,000 soldiers. Dahil sa katabing bansa lang ang Kingdom of Parmus ng Forest of Jura, ay malamang daw ay magkakaroon sila ng crisis. Pero gusto naman daw ni Lord Rimuru ng peace talk at natanong bigla ni Lord Carlos kung ano raw ba ang mapapala nila sa peace talk na yun. Tugon ni Yum dito ay naalala daw ba nila ang sinabi ni Rihem kanina na sila ay niligtas? Dahil ang leader daw na si Rimuru ay nag-iisang kayang makipag-usap kay Veldora. Subalit wag daw nilang kalimutan ang ginawa ng kanilang bansa sa bansa ni Rimuru. Dahil si Rimuru ay gusto nitong mamuhay ng mapayapa kasama ang tao. Ngunit hindi siya ganong kabait para palagpasin ang pagpatay na ginawa ng Kingdom of Parmus. Sinabi ni Yum na nasa kanila naman ang desisyon kung papayag sila sa proposal ni Rimuru at pag-iisipan daw nila itong mabuti dahil bansa ang kanilang pinag-uusapan. Subalit nagalit si Lord Carlos dahil hindi raw katanggap-tanggap na susuko ang Parmus sa bansa ng mga halimaw at bilang champion daw ay trabaho raw ni Yum na siya ang mag-influence kay Rimuru. Kaya naman doon din ay pinapahinto ni Raisin si Lord Carlos at napatingin ito kay Diablo dahil ayaw niyang mapahamak. Ngunit si Lord Carlos ay hindi pa rin nagpapaawat sa kanyang pangmamalit na sinasabi kay Yum. Kaya naman si Raisin ay kinulong ito sa isang yelo at pagalit na sinabing tumigil na ito at wag raw mangailam ang mga taong hindi naman nakasaksi sa nangyari. Sa isip naman ni Rihem, magandang pagliligtas ang ginawa ni Raisin dahil kung hindi nila napigilan ito ay tatapusin ni Diablo ang lahat ng nabubuhay sa Kingdom of Parmus. Huminga ng malalim si Raisin at sinabi nito sa mga nobles na ang lahat ng sinabi ni Yum ay totoo at sila ay natalo at tanging nakaligtas lamang ay silang tatlo kasama ang hari na may kakaibang itsura na ngayon. At ang kapalaran daw ng kanilang bansa ay nakasalalay sa leader ng Tempest Nation na si Rimuru. Tugon naman ni Lord Mueller sa lahat ay tanggapin na nila ang proposal at doon ay nangiti na si Diablo at biglang nasa harap na ng hari sabay sabing nice choice at bilang pangako ay pagagalingin niya na ang hari. Kaya naman doon din ay binuhos ni Diablo ang potion sa hari at nagpakilala sa lahat na siya si Diablo ang butler ni Lord Rimuru. Maya-maya lamang ay pinakita na ang kanilang hari na bumalik na sa dati at hindi makapaniwala ang lahat dahil sinubukan na raw nila ang iba't ibang klase ng panggagamot dito. Kaya naman nilabas na ni Diablo ang mensahe ni Rimuru sa Kingdom of Parmus at nakasaad dito na magkakaroon sila ng peace talk sa loob ng isang linggo. Ngunit meron silang tatlong choices upang matuloy ito. Una, bumaba sa pwesto ang hari at magbayad sa naging pinsala ng digmaang naganap. Pangalawa, magpasakop sa Tempest Nation at sumailalim sa pamamahala nito. Pangatlo, ipagpatuloy ang digmaan. Pagkatapos basahin ni Diablo ito, ay pagdarasal niya raw ang bansang Parmus sa kung ano man ang kanilang pipiliin sa tatlo at hihintayin niya raw ang magiging sagot nila sa loob ng isang linggo. Subalit sinabi ng isang nobel na napakikli naman daw ng mensaheng iyon at wika ni Diablo ay tumahimik muna ito at wag raw maging mainipin. Natatakot ang wika ng nobel ay kailangan pa nilang tipunin ang lahat ng nobel sa bansa, ngunit pa seryosong tugon muli ni Diablo ay manahimik daw ito dahil wala siyang pakialam sa mangyayari sa Parmus at wag daw mag-isip ng kalokohan dahil kung hindi raw sila magre-reply sa loob ng isang linggo ay iisipin daw ng Tempest Nation na gusto nilang ipagpatuloy ang digmaan at pagkatapos nun ay nagpaalam na si Diablo sa mga ito. Balik tayo sa kasalukuyan ay napatanong si Rimuru kung bakit pati raw yung itsura ng hari ay pinakita sa mga nobles. Masayang wika naman ni Diablo ay yun daw ang kanyang naisip upang magatid ng takot sa mga ito. At doon sa isip ni Rimuru habang umiinom ng kape ay wala naman siyang magagawa dahil nangyari na ang nangyari. Ngunit bigla nitong nabuga ang kanyang kape dahil sinabi ni Diablo na nagdemand siya ng 10,000 gold coins sa Danyos. At napatanong ulit si Rimuru kung hindi raw ba mababangkrap ang Kingdom of Parmus doon at wikang muli ni Diablo ay wala naman silang choice. Sinabi ni Rimuru na walang kakayahang ipagpatuloy pa nila ang digmaan at hindi naman sila magpapasakop sa kanila kaya kahit tatlo ang choices ay iisa pa din ang patutunguhan kundi magbayad sa naging danyos. Wika ni Diablo ay mahati sa Royal Faction at Noble Faction ng bansang Parmus. Sa isipan naman ni Rimuru dahil wala na ang soldiers ng king ay susunod sila sa kagustuhan ng Noble Faction at upang hindi mangyari iyon ay doon na papasok sa Champion Yum upang tumulong. Dahil kung matatandaan natin mga kaibigan na balak talaga na si Yum ang magiging susunod na hari, ngunit hindi ganong kadali yon kahit nga ba sikat na ito. At kung magagawang iligtas ni Yum ang Royal Faction sa tulong ni Rimuru ay madali na lang siyang matatanggap ng mga mamamayan. Na-realize na ni Rimuru kung bakit madaling nakauwi si Diablo dahil akala niya raw ay dinaan niya sa ng mga tao sa bansang Parmus. Sa isip muli ni Rimuru
Rimuru ay naisip daw talaga ni Diablo ang kanyang mga ideals, samantalang sila Shuna ay nag-iimbestiga pa sa naiwang castle ni Clayman ayon sa report ni Zoe, at babalik din kapag nakaipon na siya ng sapat na mahika upang makapagpalabas ng special magic. Napatanong naman si Rimuru kung bakit binigyan ni Diablo ang pudding na para sa kanya kay Veldora. Wika ni Diablo ay kabayaran daw iyon sa impormasyong binigay sa kanya ni Veldora, at doon ay napagtanto ni Rimuru kung bakit nalaman ni Diablo ang nangyari sa Walpurgis dahil sinabi pala ito ni Veldora. Wika naman ni Veldora ay wala naman siyang masamang ginawa dahil sinabi niya lang ito sa pamamagitan ng telepathy, at napatanong si Rimuru kung kailan niya ito ginawa dahil alam naman nilang busy si Diablo sa ginagawa niya sa Kingdom of Parmus. Masayang sabi naman ni Veldora na sinabi niya ito kay Diablo noong binabasa na nito ang kondisyon sa kapayapaan dahil kailangan na raw nitong umuwi dahil malapit nang matapos ang Walpurgis. At doon ay makikita natin sa gilid na masaya si Diablo sa ginawa ni Veldora dahil nakapag-prepare ito sa pagdating ng kanyang master. Kaya naman si Rimuru ay tanging ngiti lang ang pinakita kay Veldora. Bigla itong nagpalabas ng masamang intensyon at magsi-CR kuno raw si Veldora, ay sinabi ni Rimuru na hindi na kailangan itong pumunta pa ng CR. Kaya naman doon din ay pinagilitan niya si Veldora dahil paano raw kung nakagawa daw si Diablo ng pagkakamali. Dahil sa ginawa nitong pakikipag-usap at bilang kapalit ay kinuha nito ang pudding na gustong-gusto ni Veldora. Sa isip ni Rimuru ay buti na lamang daw at si Diablo ang naroon, kaya naging maayos ang kanilang ginawa sa Kingdom of Parmus dahil kung iba-iba raw yun ay makukumpis ito sa mga nangyayari. At kung nagustuhan mo ang ating video ay huwag mong kalimutan mag-follow upang updated ka sa mga susunod pa nating episode. At bago natin tapusin ito ay maiiwan ako isang moral lesson sa buhay na yung mga taong hindi natatakot magkamali, sila pa yung maraming natututunan sa buhay.